So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, December 10, 2022. Para sa huling araw po ng ikalawang linggo. Tatawid na po tayo para sa ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento. Para po sa amin dito sa Archdiocese of Manila, amin pong ginugunita at pinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kaya kung mapapansin niyo po, iba po ang readings na inyo pong maririnig dito po sa Archdiocese of Manila kumpara po doon sa regular na mga misa sa ibang mga parokya. O para po sa ating unang pagbasa sa araw na ito ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 8, verses 22 to 23, and then 27 to 30. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa iyo. Maaari bang maniraan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Gaya po ng nasabi ko, ngayon po ay pinagdiriwang namin sa Archdiocese of Manila ang kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, na kung saan ito po ang luklukan ng aming obispo ng Cardinal Jose Advincula. At nais ko po kayong anyayahan na pagnilayan muli kung ano po ba ang naidudulot sa inyo ng simbahan. No? Sa ngayon po, sa sitwasyon natin ngayon, nagkakaroon po ba kayo ng kapanatagan o kaliwanagan ng isip sa tuwing kayo po ay pumapasok ng simbahan? Kasi kami, no, bilang mga pari, ay kailangan namin na masigurado na at mapanatili ang katahimikan, kabanalan ng simbahan, dahil ito ay tinuturing natin na templo ng Diyos dito sa lupa, tahanan ng Diyos dito sa lupa. Bagamat ang Diyos natin ay hindi lang sa haliging bato o simbahang bato matatagpuan, dahil siya ay kung nasan tayo, naroroon siya. Pero nagtalaga ng isang lugar kung saan tayo po ay magtitipon-tipon, tayo ay sama-sama magpapasalamat at magpupuri, kung kaya't lahat din po tayo ay mayroong responsibilidad na pangalagaan ng isang simbahan. Ito ay tahanan ng Diyos. Ano man ang mga pangalan ng isang simbahan, ito ay mananatiling tahanan ng Diyos. Kaya nawa po, sa paggunita natin ng pagkakatalaga ng Katedral ng Maynila, ito po yung tinuturing nating Mother of the Church dito sa Manila po, no? Dahil dito kami nagtitipon-tipon, nagaganap ang ordinasyon, nawa ay patuloy natin na madama ang presensya ng Diyos sa bawat pagtitipon natin
sa simbahan. Muli, sa araw po sa inyo.